Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hawak po muna kayo sa inyong mga upuan, no? Sa inyong mga kinauupuan. Kumapit po kayo mabuti. Dahil ito na po ang balita. Performance rating daw po ni Presidente Duterte ay umakyat sa 91%. 91%. Anak-anam po. Puro kayuhin. Ayan po mga kaibigan, tumahol na yung survey. At siyam daw po sa 10 Pilipino ay kumpiyansa sa performance ni Digong nyo. Ito po'y sa gitna ng pandemya. Pero ito sinasabi na balak daw makipag-meeting ng gobyerno ng administrasyon ni Presidente Duterte sa Facebook, mga kaibigan, tungkol doon sa mga naipasara nilang fake accounts. Ba't makikipag-meeting? 91% na may meeting pa. Di nyo na kailangan yan, di ba? At sabi naman ng isang senador, meron daw sapat na mga ebidensya para kasuhan si Duque. Puro kayo daldal eh. Ala naman kayong ginagawa. At sabi ng palasyo, panahon na raw ng bakasyon. Oras na raw para magbakasyon. Kayo nga inaantay namin magbakasyon habang buhay. At kanila pong hinihimok ang mga Pilipino na bumisita raw sa Boracay. Hayop sa mga hindi hayop itong mga... Ala na, di ba? Ala na nangyayari sa mga balita ngayon. Ganyan, pagkakontrolado na ang taong bayan, ano po, mga kaibigan. Naunahin natin pag-uusapan, siyempre, itong sinasabing, ang performance rating daw ni Presidente Duterte ayon sa isinagawang first major survey sa panahon ng pandemic. Talaga itong mga hayop na ito. Alam nyo, sinasabi ho ng False Asia Survey, itong tumaas ng 91% ang trust ang approval rating nito pong si Digong nyo, mga kaibigan. Pero ito'y taliwas sa katotohanan. Alam niyo yung survey, fiction yan At yan po, mga kaibigan, matagal na, sa mga matagal nang nakikinig sa programa natin, ni minsan, hindi po ako naniwala sa survey na yan. Pulse Asia, SWS, pagdating sa politika, mga kaibigan, ang survey sa politika, hindi dapat pinapaniwalaan yan. Sapagkat, yung mga survey na yan, unang-una, ano ba yan? Negosyo yan Hindi ho yan libre, mga kaibigan. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, walang mailalabas na ano ito
yung basihan kung paano sila nakapagsagawa ng survey. Bueno, basahin muna natin ang balita, ano po. Ayon dito sa ginawa daw nilang survey, tong kahayupang ito, mga kaibigan, ng Pulse Asia, ang performance rating daw ni Presidente Duterte ay tumaas sa 91% at nakakuha ng pinakamataas. Ito yung pinakamataas niyang nakuha. Sa unang major nationwide survey. Major nationwide survey, ano po Di ba meron tayong quarantine? Paano sila nag-survey? Paano silang gumala? Mga kaibigan, doon pa lang hindi na makatotohanan Ano yun? Nag-request ng quarantine pass? Nationwide Di ba? Iba-iba May lugar na mahigpit, merong hindi mahigpit, di ba? Paano kayo nag-survey? Ngayon, sabi ho nitong palsipikadong survey, dati naman palsipikado, kaya unahin ko na munang banggitin. Sa mga dati nang nakikinig at sumusubaybay sa programa natin, kayo na po makapagsasabi na ni minsan, hindi po ako nainganyo nitong survey at ako nagsasabi sa inyo, kahit merong eleksyon, lalo na pag may eleksyon, huwag kayong magbabase sa survey. Sapagkat isa lang ang purpose nitong survey, yung linlangin ang publiko sa katotohanan. At bali ba, siyempre, very welcome ang ganitong klase ng survey doon sa napapaboran. Di ba? Pag hindi pabor sa kanila ang survey, galit sila yan, pansinin nyo Pagka pabor sa kanila ang survey, ipagwawagwagan nila yan, mga kaibigan. Ngayon, ang pinakamalupit nito, paano man paniniwalaan ito? Dapat, kundi gago itong administrasyon ni Digong nyo, mga kaibigan, dapat sila unang hindi maniwala dyan maliban na, binayaran talaga nila yan. Kasi, paano ka magsasurvey kung wala nagbayad sa'yo? Ngayon, dapat itong gobyerno o administrasyon ni Digong nyo, ang unang hindi dapat maniwala dito sa survey. Inuuto ka, niloloko ka, ginagawa kang baliw, mongoloid. Alam nyo kung bakit? Ito rin Pulse Asia na to, tsaka yung SWS, isa lang naman yan Nag-ano lang yan Nagbukod lang ng kumpanya, pero mga nasa likod niyan, iisa rin. Sila rin yan. Itong Pulse Asia at yung SWS, mga kaibigan, yan na nagsabi noong 20 election, sa lahat ng survey na inilabas nila, wala si Digong sa mananalo. Hindi ba? Dahil kulelat siya. Siya pinakahuli. Ba't kayo naniwala ngayon? Di ba? Dapat hindi kayo naniwala dyan Di ba gago ito mga kaibigan? Ba't ka nanalo? Sabi ng Pulse Asia nung bago mag-eleksyon hanggang isang araw na lang eleksyon ikaw ang kulelat di ba? Paano? Tsaka sino loko-loko? Maniniwalang 91%. Ano yan? Mga kaibigan, ang katarantaduhan yan. Kaya kita ninyo ngayon, ano sinasabi natin sa umpisa pa lang, dati pa, matagal nang ilang eleksyon na nagdadaan. Sinasabi natin, huwag kayong maniniwala sa survey kahit
ang survey ay pabor sa kursunada mong iboto. Bakit? Nagkakapera yan eh. Mga kaibigan eh, negosyo yan eh. Hindi naman sila kailangan eh. Sabi nga natin, ang dapat yung political survey, pinagbabawal yan. Lalo na, dapat 2 taon bago mag-eleksyon, ipagbawal na yan. Ha? Kasi po, yan ay nakapanloloko ng tao. So, ibig sabihin, kung panloloko yung survey nila noong 2016, dahil kulelat si Digongyo doon sa survey, siya pinakakulelat. Ha? Mga kaibigan, abay dapat niyong murahin niyang Pulse Asia. Hindi ba? Kasi nanloloko eh. Kung nanloloko sila noon, nanloloko rin sila ngayon. Ibig sabihin, nanloko ka minsan, wala ka ng credibility. Eh ito kahit na walang bumabatikos dito sa Pulse Asia, sa mga survey ng SWS, yung mga hinduropot na yan, eh tayo lang ang matyagaryan eh, na nagmumulat sa tao eh, na wag ninyong paniniwalaan yan. Lalo na tuwing merong eleksyon at kahit yung resulta ng survey na kanilang inilalabas ay pabor pa sa kursunada mong iboto. Bakit? Wala ka nang pakialam doon sapagkat ang dapat mong pagbasihan sa pagboto, kaya natin sinasabi yun, ay hindi yung survey. Ha? Ano dapat pagbasihan sa pagpili ng kandidato? Eh yung track record ng kandidato. Yung mabuting track record. Eh pero pag pumili ka, 2 lang naman yan eh, masama at mabuti. Kung ang record, mga background, pinaka-background ng isang kandidato bago siya tumakbo doon sa eleksyon na kakandidato siya. Ano ba siya dati? Oh, tignan ninyo yung nakaraan niya. Halimbawa, katulad ni Erap. Si Erap, nung kumandidato sa Maynila, saan nagbase kayo? Saan nagbase yung mga kandidato? Ginagamit yan talaga, ginagahasa ng mga kandidato, binabayaran yan. Prostitute yan eh. Yang mga survey. Ha? Mas malamang nga lang sa kanila, mas marangal nga lang sa kanila, yung tunay na prostitute. Pero ito mga prostitute na talagang hayop, mga kaibigan. Sipin ninyo, kapalit ng halaga, kinukompormisyo yung bansa. Eh wala naman silang papel eh. Bakit sila ginagamit ng mga politiko? Kahit mabaho. Tingnan ninyo si Erap. Isipin mo, kung walang survey, siguro, hindi na makakabalik si Erap sa politika noon eh. Noong 2013 ba yun? 2013? Hindi na sana nakabalik ang animal na yan. Isipin mo, convicted plunderer ng hayop, mga kaibigan, napatunayan na hatulang ng dambong, pagkatapos nanalo, bakit? Ang survey ang ginamit eh. Si Isko Moreno, survey din ang ginamit. Mga kaibigan, akalain ninyo. Ngayon, ito. Kayong mga, isipin ninyo, ang tagal na panahon. Pinapaliwanag natin ang survey kung bakit hindi dapat paniwalaan. Isipin ninyo, sigurado ko, ngayon lang, maraming matatauhan sa inilabas na resulta nitong Pulse Asia ngayon. Ngayon lang maraming matatauhan sa survey na matagal na nating inuukil-kil sa programa natin para maintindihan ng Pilipino
na simpleng paliwanag lang. Unang-una, paano ka nag-survey? Yun lang eh. Para hindi na ninyo paniwalaan eh. Paano nyo isinagawa ang survey? Ang sabi nila, at random nagtatanong sila. Saan kayo nagtanong? Ilan ang tinanong? Una, ilan ba tinanong nilang lumalabas dito? Ito, nationwide daw pero hindi natin alam kung ilan ang tinanong nila rito. Ilang tao. Ito, nasabi nila, ang mataas daw na ay pinakikita ang pagtaas ng 11% ay sa hanay ng mga pinakamahihirap. Dapat kung ako gagawa ng istorya nito, ang pamagat na isusulat ko, mga Pilipino sadista. Di ba? Oh. O kaya, sadista ba ang mga Pilipino? Ayan po, mga kaibigan. Katakot-takot na kalupitan ang ginawa nito laban sa mahihirap. Ha? Akalain mo, nag-91%. Tumaas pa ng 11%. Hindi ba kagaguhan yan? Sino ba tinanong nyo sa survey, mga Mongoloid? Ha? Hayop kayo? Anong survey? Isipin ninyo ha. Simpleng paliwanag. Ako, sa sarili ko, ilang taon na ako ngayon? Senior citizen. Ako'y merong mga kapatid. May magulang. May mga kamag-anak, di ba? May pinsan-pinsan. Ako'y merong mga kaibigan. Di ba? At yung kaibigan ko, may mga kaibigan. Yung lahat ng kamag-anak ko, may mga kaibigan din. Ang dami na nun. Di ba? Nag-multiply na yun sa dami nun. Ni isa. Mga kaibigan, sa tanang buhay ko, wala pa nakapagsabi sa akin na sila na-survey. Natanong sa survey. Kayo, ganun din ba? O merong natanong sa inyo? Sige nga. Mga kaibigan, yung kakilala mo na lang, kakilala ng kakilala mo, ipagtanong nyo. Kayo ba natanong sa survey ng SWS at Pulse Asia? Ano pa ebidensyang hindi totoo yan? Ha? At walang makapagsasabi sa inyo na sila na survey. At ang mga kakilala natin, kamag-anak natin, nasa malalayo yan ha? Nasa malalayo. Doon sa lugar nila. Oh. Sa lugar ba nila? Sa lugar natin? Sa lugar ninyo? Kayo ba may nakita naglakad dyan? Naka-uniforme? SWS? Ha? Pulse Asia? May ID? Pulse Asia? Meron ba kayo nakita niyan? Nag-survey niyan? Mga kaibigan? Wala eh. Sa tanang buhay sa tanang buhay natin lahat, mga kaibigan. Paano nila ginawa yan? Kahindutan lang yan mga kaibigan Negosyo nila yan Panlilin lang. Kasi nga, ang survey, ginagamit na instrumento sa panloloko para makakuha ng paniwala sa publiko, lalo na tuwing eleksyon. Ang pwede mong pagbasihan lang na survey, katulad sa radyo, sa amin may mga nagsasurvey ng mga programa at himpilan ng radyo. May mga oras yun May mga oras. Halimbawa, katulad nitong oras natin, alam ba ninyo sa radyo, patay na oras ito sa survey ng mga advertiser. Sino yung mga advertiser? Yan yung mga produkto.
Yung mga produktong nabibili, ibinebenta. Ang nagpapasurvey, itong mga kumpanya ng public, nagbebenta ng mga kung ano-anong produkto. Yung mga nag-a-advertise sa mga telebisyon, sa radyo. So, merong kumpanya na kinukomisyon nila. Ibig sabihin, babayaran mo yun pag kinumisyon mo. Magsasurvey yan. Mas kapani-paniwala yung survey nun. Mga kaibigan, halimbawa, katulad nitong oras natin, ako lang po naniniwala na na ang radio station ngayon, kasi may tinatawag na prime time sa radyo. Halimbawa, umaga, di ba? Prime time yun kung tawagin. Nung araw yun. Pero ako, since hindi pa, wala pang 20. Ano ba yung kauupo ni ano nun? Ni Gloriang Makapal ang Apog Arroyo, mga kaibigan. Na sandali ako nag-broadcast doon sa isang government station. Pinili kong oras, itong gantong oras, gabi. 12:00 pa nga ng hating gabi. Ngayon, doon ako nagsimula tuwing magpoprograma ako kahit siyang himpilan, ay pinipili ko na tong oras na ito. Gantong oras. Hanggang sa naimbento yung internet, di ba? Ngayon, mga kaibigan, ako lang ang naniniwala sa radyo. Hindi naman sa ano pa man. Pero yun ang paniwala ko eh. Wala na hong prime time ngayon sa radyo. Kaya nakita ninyo, nung nandoon tayo sa isang himpilan, hindi itong pinanggalingan ko ngayon, yung malaking himpilan na pinanggalingan ko. Mga kaibigan, nung nandun ako, hating gabi, programa ko, 12:00. Pero uso na kasi yung nauso yung live streaming. Merong una, audio streaming. Doon na nabuo ang aking paniwala na dahil sa invention na yan, wala nang prime time. At hindi ako nagkamali. Yung impila na yon, dumami tagapakinig doon sa oras ko na yon. At merong isang mataas na opisyal ng gobyerno, pinatawag ako. Sabi niya, alam mo ba, ang rating ng programa mo, base dito sa survey. Ang survey na pinakita sa akin, survey ito ng mga para sa produkto, hindi ito para sa politika. Survey nila sa mga impila ng radyo. Alam nyo, yung programa ko, hindi sa pagyayabang, 2 digits. Nilagpasan ko yung mga higanting impilan. Yung oras na yun. Yung oras lang na yun sa survey. Mga kaibigan, walang nakapantay man lang eh. Bakit? Yung mga sumusunod, walang naka 2 digits. Point something lang sila. Kumpara dun sa programa ko. Pinakita yan sa akin Nakalimutan ko pangalan no, sikat na kwan yun eh. Survey company para sa mga produkto yan, advertisers. Mga kaibigan. Etong bago tayo makabalik dito ngayon sa impilang ito, yung pinanggalingan natin, wala nakikinig dun eh. Alam niyo ba, yun din ang ginamit na survey. Yung kopya nun, nakakuha ako ng kopya, ipinost ko pa nga eh. Dito sa Facebook eh. Hindi ba nasa mga pang-8? Umabot sa pang-8 na dati wala nakikinig. Basura yun eh. Yung impila na pinanggalingan natin. Etong ginagamit kong ito, mixer, ubod na yaman yun
sira-sira yung mixer doon eh. Yung lamesa lang doon, puro biyak-biyak eh. Mga kaibigan eh. Isipin ninyo, talunin niya yung sinasabi kong dati kong himpilang malaki na nakaka 2 digits sa kuron. Sa survey, yung programa ko. Eto, sa pangkalahatan, yung pinanggalingan natin himpila, akalain mo, pumasok sa number 8, samantalang yung pinanggalingan kong malaki, pang-15 yata, pang-13, ang lakas na himpilan. Oh, mga kaibigan. So, makikita ninyo, ang survey kung totoo hindi. Tsaka yung survey ng mga produkto, yun, nakakakita kayo nun, di ba? May kakatok, survey lang ho, di ba? May dalang produkto. Oh, mga kaibigan. Pero itong Pulse Asia at saka itong SWS, ni minsan sa tanambuhay ko, kahit kayo, wala naman kayo nakitang nag-survey niyan eh. Oh, kaya tayo, ito, ginagamit nito ang publiko eh. Kumikita sila sa panloloko sa publiko, pinalilitaw nilang yung ginawa nilang survey, kinuha nila sa atin. Tayo yung publiko eh. Di ba dapat magalit tayo? Hayop kayo. Bakit mo palalabasing 91 yan? Ba't di mo pa ginawang 100? Mga indot ka, Mga walang iya kayo. Di ba? Manloloko na rin lang kayo. Di sana sinabi niyo 100. 91 daw. Ano? Anak, mga kaibigan, oh. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. 91% mga kaibigan. Sipin ninyong kagaguhan yan. Ang tanong dyan magkano binayad nyo? Di ba? Kasi ang survey firm ang survey, political survey, hindi pwede yung libre yan. May nag-commission. At hindi pa nangyari sa survey nila na yung nagbayad sa kanila ay nangulelat sa survey nila. Mga kaibigan, halimbawa ako, sino man sa atin magpa-survey dyan, kahit hindi ka kakandidato, sasabihin yan, lakas mo eh. Kasi binayaran mo sila eh. Ito pa example. Pinagtawanan namin yan. Kasama ko pa sila Peter eh. Nung bago yung 2019 election, akalain ninyo, para makapangwarta itong survey firm, wala pa dapat survey dahil wala pa naman mga lumilitaw na kandidato, di ba? Matagal pa ang eleksyon eh. Bago yung 2019 matagal pa. Hindi ko malaman 2019 o 2016. May nilabas silang mga pangalan na line up sa senatorial. Akalain ninyo sinama doon yung mga kakilala namin na tao na tuwing eleksyon yung kumakandidato. Kung tawagin nga yun ng iba for the funds of it. Para daw sa pondo. Yung iba naman sakit na nila yon. Basta may eleksyon, kakandidato sila. Para bang mamamatay pag hindi sila nakapag-file ng candidacy. Para bang katapusan na ng mundo nila yon. Ugali na, gano'n, bisyo na. Yung pagtakbo. Ngayon, mga kaibigan, akalain ninyo, sila mga inilabas na nangunguna sa survey ng mga hayop na itong SWS tsaka Pulse Asia na ito. Antayin niyo sa SWS, baka maglabas din.
Kasi pag naglabas to, maglalabas din yun eh. Paano nga, isa lang yan eh. Ha? Kambal na hayop yan eh. Yang ano, yang SWS tsaka Pulse Asia na yan. Eh, ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon na lagi nating binabati ko siyang katarantaduhang yan ng survey, tila ngayon lang mamumulat sa katotohanan ang marami nating kababayan. Hindi ba? Eh, sino maniniwala dyan? 91%. At ito ay survey nila doon sa Kwan, nilabas daw nila no Monday, ang performance rating daw na ay umakyat ng 4% mula sa 87% nung December. Ngayon kumpara dun sa December. At ayon dito, 5% ang disapprove kay Duterte, hindi sang-ayon, at 5% lang. Mo 10% lang. Ang hindi kasali ro, 5% lang ang disapprove, ang kontra. Ang hindi believe, mga kaibigan, di ba? Hindi naniniwala. 5%. Ang konti ko naman. Mga kaibigan, ang konti naman pala ng katulad ko. Baka naman nag-iisa na lang ako rito. At hindi na rin kayo kasaling mga nanonood at nakikinig dito sa programa natin. Tila puwera na tayo Mga kaibigan, hindi na ba tayo mamamayan dito sa Pilipinas? Mga kaibigan? Dahil di tayo kasali rito sa gagong ito, sa mga gagong ito. Dahil ito'y hindi totoo. Wala talagang taong ito na sinarvey, mga kaibigan. Ngayon, tumaas din daw ang rating sa Southeast Asia, kahit daw ang Pilipinas ay worst performing country sa Asia. Pinakamasama ang Pilipinas, worse di ba? Southeast Asia's worst performing country na walang accomplishment, walang achievement. Bagsak. Mga kaibigan, pagkatapos, mataas ang rating. Ito daw, ay natapos nung kanilang survey nung September 20. Hanggang doon nila yung sinagawa. Noong panahon na yon, meron na tayong 286,000 na kaso ng COVID-19. At itong number na ito, o bilang nito, tumaas na noong linggo lang. Umabot na po sa 322,000 ang kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Tumaas ang rating. Walang nakakakuha ng ayuda. Tumaas ang rating. Mga kaibigan, dumami walang hanap buhay na walang naibibigay na trabaho ang gobyerno. Mabuti pa sa Inchik, mayroong naibibigay. Negosyo, trabaho. Sa Pilipino, walang maibigay At inaalisan pa ng trabaho. Kalahin mo tumaas ang nito? Rating nito? Bay mga gago, no, Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Anong katarantaduhan niya? Magkano binayad niya? Wala nito. Ibig sabihin, nag-suicide na tong Pulse Asia na ito. At dahil dyan, di siyempre mamumulat na sana kayo ngayon. Di ba? Sana. Hari nawa. Dito sa, kahit kayo'y, pro-administration kayo
lalo na kayong mga ngayon nasa panig ng oposisyon o kaya ay wala na, nabantad na sa administrasyong ito. Hindi na kayo sang-ayon dito. Mas lalo kayong hindi dapat maniwala. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang tama noon, ngayon tama pa rin yun. Ang mali noon, ngayon mali pa rin yun. Ang tama, kailanman tama, tama yan. Ang mali, kailanman mali yan. Ha? At, mga kaibigan, kahit na pumabor pa sa gusto ninyo, yun ang ibig ko sabihin eh. Mapabor man sa gusto ninyong makitang mataas ang rating, wag kayo maniwala. Isipin mo, eto mukhang may niluluto rito para magmukhang makatotohanan. Ano ba sabi nating paliwanag natin sa survey? Dati na nating sinasabi na yung survey ginagamit na elemento para mapalitaw kung sino na mananalo sa eleksyon. Ibig sabihin, isa yan sa mga magkakasabwat para maglabas ng resulta sa eleksyon na hindi totoo. Noong nakaraang eleksyon, tiyak na hindi kayo naniniwalang nanalo si Bongo, si De La Rosa. Sino pa? Marami pa. Pero unang-una na yung dalawang yun, na siguradong hindi kayo naniniwalang nanalo yan. Mga kaibigan, marami sa atin. Ngayon, bakit sila nanalo? Matagal na natin pinaliliwanag yan. Ang conspiracy ganito. Survey. Media. Malalaking media to Pangatlo, syempre ang main dyan yung Comelec at Smartmatic. Pati yung PPCRB. Yan. Yan limang yan. Magkakasabwat yan. Tandaan ninyo yan. Kung sino ang lalabas sa eleksyon, mga kaibigan, gusto mo manalo sa eleksyon, kailangan gastusan mo ang survey. Para yung survey, lagi kang lumitaw na mataas ka ron. Pero ilang beses ko rin patutunayan sa inyo na hindi totoo ang eleksyon tsaka yung survey. Kaya kailangan nila ang survey para ma-justify ng PPCRB at ng Comelec yung mga kandidato na mananalo na naglagay sa kanila. May lagayan yan PPCRB at saka yung Comelec. Mga kaibigan, natuklasan na natin lahat yan dito sa sa nakaraang 2019 election. Ito ulitin ko lang. Halimbawa, yung naging top 5 sa survey nitong 2019 election, babanggitin ko mga nangunguna dyan. Grace po, nag-aaway, tsaka Bilyar, di ba, sa una. At ikalawang pwesto. Sino pa? Number 5, si Lito Lapid. Survey, Umpisa hanggang sa hanggang sa araw ng eleksyon. Ang problema ito hindi nila maipapaliwanag. Ang explanation nila nung una, bakit si Lito Lapid ay nasa Magic 5? Yun ang tanong Di ba katatalo lang ni Lito Lapid nung 2016, natalo yan tumakbong mayor sa Angeles. Talo yan
pagkatapos ng kanyang termino sa Senado. Natalo yan eh. Sa Angeles City. Ngayon, noong 2019, kumandidato siya. Na senador. Tapos, nasa Magic 5 siya lagi. Pagkatapos ito. Ang paliwanag nila sa mga nagtatanong, bakit pumasok si Lito Lapid doon? Wala na yan eh. Mayor nga, natalo yan eh. Ang liit-liit nung tinakbuhan yan eh. Sa Angeles eh. Akalain mo nasa Magic 5? At saka alam naman ninyo, ang kakayahan ni Lito Lapid, walang kakayahan. Di ba? Yung kakayahan, walang kakayahan. Ngayon, hanggang sa final na mga survey, nasa number 5 siya. Ilang buwan yun ilang buwan yun bago mag-eleksyon. Number 5. Ibig sabihin, wala pa yung decision ng isang religious organization na pumipili ng kandidatong iboboto. Di ba? Wala pa yun, Wala pa yun. Sa madalit sabi, nilalabas kasi yun pag malapit na eleksyon. Di ba? Malapit na yung araw ng eleksyon. Lumabas yung desisyon. Pagkatapos ng bilangan, pang-ilan si Lito Lapid? Tanong ko sa inyo. Pang number 8 or 9. Pababa na. From 8, pababa na siya, di ba? Nandun na siya sa 8 o pababa ron. Paano nangyari yun? Samantalang kasama siya sa ibinoto. Di ba dapat ang tendency niya, tumaas siya? Di ba? Katulad si Villar at Grace po. Mga kaibigan. Di ba? Nanatili sila sa number 1 and 2. Tapos si Lito Lapid, nalaglag from 5. Pagkatapos ng eleksyon, nalaglag sa 8. O pababa pa. Hindi ko na matandaan kung 8, 9, 10 siya eh. Ganyan, 8, 9 eh. Ganon eh. Hindi ko na matandaan. Pero dapat, ang tendency niya, nung napagpasyahan siya ang kasama sa mga lineup ng senatorial, di ba dapat tumaas siya? Kasi nung ginagawa yung survey, wala pa yung botong yun. Hindi pa kasama yung botong yun. Hindi ba? Ano katunayan? Ito. Yung anak niya, tumakbong mayor. Napakaliit na bayan yun. Sa Porac, Pampanga. Natalo. Di ba, ang sabi nilang factor ni Lito Lapid daw, kaya siya nandun sa Magic 5 nung una, dahil sa ang probinsyano. Di ba? Bakit natalo yung anak niya? Kasali rin yun sa kasama niya yun. Doon sa ang probinsyano. Bakit natalo? Di ba dapat pareho silang nanalo? Si Edo Manzano, natalo sa San Juan. Probinsyano rin yun, di ba? Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Ang laking katarantaduhan. Sa madalit sabi, magkakasabwa talaga yan. Smartmatic, Comelec, ang mag-uumpisa ng pagpatakbo ng eleksyon, survey. Lahat yan, nakakapera yan. Pag hindi ka kasali dyan sa mafia, hindi ka lalabas na mananalo. Hindi ka nila palalabasing mananalo. Kahit meron silang totoong survey na ginawa halimbawa, at hindi,
hindi ka nanguna ron, itatago nila yun. Mga kaibigan. Walang lumalabas na totoong survey. Lalo na sa eleksyon. So, krimen ito, mga kaibigan. Ito'y isang malaking krimen laban sa sambayanang Pilipino. Kaya dapat, kung meron dapat ipagbawal, yan survey. Lalo na sa eleksyon. Mga kaibigan, sa politika. Hindi pwede yan. At wag na wag kayong maniniwala kahit kailanman. Isipin mo, ang pinalabas ditong, ito abangan natin. Meron tong pinaplano sila. 91%. Di ba mataas din sa survey si Soto? Si Cayetano? Mataas pa kay Leni Robredo at saka yung Supreme Court Chief Justice Supreme Court ano pakialam nun sa survey? Ba't sinasurvey mo yun? Hindi ba yan ang mga pag nagsabuatan niyang Senado, Kongreso, Kamara, Malacanang at saka ang Supreme Court, tapos na laban. Yung survey na yan, pinapakita na merong malaking sabuatan. Tapos 50% lang, mas tinalo pa ni Soto at saka ni Cayetano, si Vice President Robredo. May kaldero ba si Vice President Leni Robredo? Na kung ilang milyon? Mga kaibigan? May pork barrel ba si Vice President Leni Robredo? Bakit mas mataas sa kanya si Soto? Wala namang ginagawa yan. Si Leni Robredo, ang daming ginagawa. Mga kaibigan, tsaka wala namang masamang ginagawa. Hindi ba? Puro pagtulong lang. Dito sa panahon ng pandemya, pinag-uusapan natin. Diyan sa mga etong si Cayetano, walang ginagawa kundi magmanipula. Mataas ka pa kay Robredo. Bakit? Alam ba ninyo yung away sa Kongreso? Kayo maniwala dyan. Yan away nila Sara Duterte. Labanan ni Sara Duterte tsaka ni Cayetano. Dahil si Velasco, bata naman ni Sara Duterte. Hindi ba? Pinlalabas ni Cayetano, kaya niyan labanan daw yung anak ng amo niya. Di ba? Kasi gustong makontrol ni Sara Duterte yung kamera. Mga kaibigan. Lalabas din yan. Malalaman din ng tao yan. Yung bahong yan. Akala niyo ba Velasco, Cayetano naglalaban? Hindi. Sino nasa likod ni Velasco? Si Sara Duterte. Doon daw siya sip-sip kay Sara. Pareho lang naman yan mga kaibigan Kaya ang abangan ninyo, merong niluluto yan. Ito na, ginamit, parang eleksyon, ginamit yung survey. 91%? Ano yun? Wala pa kami nakitang ganun. Yan ang survey na walang kahihiyan. At ito, dito na magtatapos ito na ending ng matagal na panloloko na ng Pulse Asia at saka ng ng SWS. Alam nyo, may kasalanan dyan itong mga media. Hindi sila ngayon makabanat. Ang banat nila rito is medyo hindi halata ang banat nila sa Pulse Asia ngayon. Bakit? Nagpagamit din kayo Ako, matagal ko nang sinasabi, hindi dapat paniwalaan yan kayo, nakikinabang kayo. Kasi ganito yan Halimbawa, ako politiko.
nagpa-survey ako. Ang maglalabas niya sa periodiko, hindi naman yung Pulse Asia eh. Doon sa resulta ng survey. Yung politiko. So, in this case, sa kasong ito ng 91% ni Presidente Duterte, nagpalabas niya ang PCOO. Di ba? Nagbayad dyan PCOO. Eh, ultimo nga yung mga troll eh. Kasi nawala yung troll, di ba? Doon sila ngayon na na paralyze eh. Kasi magkakahalataan na wala nang suporta si Digong nyo. Kaya, ang ipinalit nila ngayon, itong survey. Para mapaniwala ang international community na may suporta pa siya ng publiko. Kinasangkapan ngayon survey dahil wala na silang Facebook. Mga kaibigan, tinanggal na yung matagal ng panloloko sa Facebook. Puro troll lang pala yun. Puro fake account lang pala yun. Mga kaibigan. So, dito sila ngayon bumabawi. Para hindi mahalata ng publiko na wala na silang suporta. Wala na, tumamlay na yung di ba? Yung mga troll sa Isipin mo kung yung binabayaran. How much more itong survey? Di ba? Mga kaibigan. Ganun ho yan eh. Nung panahon na kumandidato si Manny Villar na presidente, alam ba ninyo, lahat ng gustong mag-survey, yun ang mga kumita kay Villar noon. Survey dito, survey doon. Alam ba ninyo ang survey ni Villar? Matagal lang tapos. Nakalagay lang sa isang maleta. Linggo-linggo, nilalabas nila yung survey. Lalo na kapag merong balita na magpapalakas sa ibang kandidato, ilalabas ang survey sa media. Siyempre, babayaran yung media. Ito ang resulta ng survey. Para sa petsang ganito. Pero matagal lang ginawa yung survey na yun. Intindihan niyo ba? Matagal na. Kukunin lang sa maleta. May issue si ganon. Malaking. Ito labas nyo. Para matabunan yung issue niya. Para ang pag-usapan ako. May paninira. Labas ito survey. Para mabaliwala yung paninira. Mataas pa rin ako sa survey. Inipo na ho yun, matagal na nakapile. Ilang buwan nang tapos lahat yun, bayad na lahat yun eh. Nagbayad na sila ng lamsam eh. Yun ang survey. Yan ang hindi alam ng publiko. Halimbawa ako, binayaran ko yung survey ngayon. Wala naman kasing eleksyon, di ba? Wala pang eleksyon. Ngayon, isipin ninyo, 2020. Susunod, 2022. Halimbawa, tatakbo ako sa 2022. Gago naman ako kung magpapasurvey ako ngayon, di ba? Pag malapit na, yung sa isang taon, pwede na. Di ba? 2021. Umpisahan ko na. Mamili ng survey. Babayaran ko na yung survey. Ito survey mo. Sige. Ano ka? 60% ka na. Tatago ko na. Ito bayad. Tatago ko yun. File. Tsaka ako ilalabas yun, hindi ngayon. Mga kaibigan, ganun ang survey. Ini-imbak yung resulta. Ganun ang nangyari kay Villar. Pero pagdating ng eleksyon, wala rin. Bakit si Duterte, si Digong nyo nun, laging kulelat? Kami lang ang nagsasabi sa programa namin, yan ang mananalo. Nanalo eh. Pero sa survey ng SWS at ng Pulse Asia, lagapak, di ba? Kulelat. Yun ang mga katotohanan hindi, hindi totoo yung survey. Sipin ninyo yan.
mga kaibigan. Oh. At salamat na lang, dumating itong oras na ito. Nagpapasalamat din tayo sa administrasyon na nagbayad para palabasin silang 91% sa survey kasi ito magpapatunay sa mga matagal na nating sinasabi na hindi dapat paniwalaan ang survey dahil hindi totoo yan. Yan ay para makumbinsi lang ang isip ng mga Pilipino. Kita ninyo, wala na mga balita ngayon. Sila na lang ang pag-uusapan nyo. Wala ka nang ibang pag-uusapan politiko, kundi sila. Si Vice President Leni Robredo nga, kaya nila ginaganyan yung sinisiraan. Ayan, sila rin na nagpalabas. Palabasin nyo, kulelat siya. Mataas pa si Cayetano, mataas pa si Soto. Bakit? Kasi siya na lang ang oposisyon eh. Sa ngayon. Nag-iisa na siyang oposisyon ngayon. Mga kaibigan, na merong potensyal na kung tatakbo ay masisilat sila. Ang gusto nila walang makatakbo. Kung may tatakbo, yung hindi mananalo. Kaya sinisiraan na nila yan ngayon. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Isipin ninyo, tumaas ang rating ni... Matatanggap nyo ba yung kagaguhang yan? Mga kaibigan, parang ang hirap yatang... Ang hirap, nito, no? Igawa ng paliwanag. Mga kaibigan, isipin ninyo, walang nagagawa, nakaupo lang. Nagpapakita lang pagka mag-a-announce ng GCQ, ECQ, MCQ, once a month. Tapos 91%. Hilahod na mga natin, ang ekonomiya natin, wala na talaga, dapa na, mga kaibigan. Tapos 91%. Si Vice President Leni Robredo, malimit yan, kinukumpara siya dun sa sa Prime Minister ng New Zealand na magaling, mga kaibigan, di ba? Isipin nyo, baba ng rating, 50%, 57% lang. Mataas pa si Soto, 84% daw si Soto. Ano to, school bukol? Parang grading sa card dito, no? School bukol. Kung school bukol to, totoo itong survey na to. Di ba? Hindi, politika itong pinag-uusapan eh. Performance ito eh. Mga kaibigan eh. Si Alan Peter Caldero Cayetano, 70% daw. At eto pa, mataas lang ng konti si Vice President Robredo kay Diosdado Peralta, yung Chief Justice na nakakuha ng 44%. Ba't kasali ito? Diba? Marami nga, hindi naman
Yung pangkaraniwan tao nga, hindi nga kilala yan eh. Di ba? Anong Chief Justice of the Supreme Court? Kilala ba ng pangkaraniwan tao yan? Hindi naman kilala yan eh. Ba't sinasurvey niyo yan? Para saan yan? Di ba? Kung walang ginagawang kung walang pinaplanong masama. Meron pinaplano itong mga ito. Mga kaibigan. Bakit? Kasi yan yung 4 na institusyon eh. O, yan yung mga importanteng institusyon. 3. Yung 3 branches of the government. Executive, si Digong nyo. Legislative, 2 yun. Sa Senate, si Soto. Sa Kamara, si Caldero. At pangatlo, Supreme Court. Pag nagsabuatan yan, todas na. Hindi baling maisama dyan si Vice President Robredo. Kasi Vice President siya eh. Pero ang Supreme Court, hindi po ano yan eh. Hindi naman pinag-uusapan ng tao yan eh. Di ba? Walang relevance yan sa publiko. Kasi ang pag-uusapan mo, performance. Kung paano pinatatakbo yung management sa gobyerno. At yan ay nasa executive. Pero bakit to? Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay, halimbawa sa mga desisyon ng Korte Suprema, pagka merong kabalbalang gagawin ng Korte Suprema, ganito, halimbawa, dun sa kaso ni Erap, nung tumakbong mayor, na pinayagan nila, bago nila ibaba yung desisyon na yun, na pinapayagang makatakbo si Erap, yun muna ang pamangkin niya na si E.R. Ejercito. Hindi pinayagan ng Korte Suprema na makatakbo, pinadisqualify ng Korte Suprema. Bakit si Erap pinayagan? Para maging kapanipaniwala yung magiging desisyon kay Erap. Ganun gumawa ng kabalbalan ang Korte Suprema. Di ba may mga kaso dyan na nakabimbing ngayon katulad nung anti-terror bill. Di ba? At meron pa mga iba. Para maging kapanipaniwala yung desisyon nila na gagawin na hindi mahirap tanggapin ng publiko, niisip nila itong survey ang ginagamit nila ngayon para yung magiging desisyon bihisa ng credibility. Di ba? Mga kaibigan, ganun yan eh. Lalo ngayon, ang sistema ng pagpapatakbo ngayon totalitarian. Talagang kinokontrol na ang publiko, ang taong bayan. Wala na lahat. Sino pang kikibo, di ba? Talagang 91% dyan kung wala nang kumikibo. Dahil sa naunang pinalabas na na pag-aaral, study, hindi survey ito, study ng ibang bansa, na mga tao dito sa Pilipinas natatakot na magsalita. Mga kaibigan, di ba? Kahit anong isipin ninyo, paano tataas ang kuha nila? Awareness, 60% ang awareness na nakuha 68% nakuha ni Peralta. Wala nga nakakakilala diyan eh. Di ba? Hindi namang alam ng pangkaraniwan tao, alam ba ng mga walang makain yan? Sino yung Peralta? Supreme Court, ano ba yun? Mga kaibigan, ano ba yung Supreme Court? Ano ba yung Chief Justice? Hindi alam yan eh. Di ba?
Mga kaibigan, lintik na lokohan nito, talagang face to face. Ha? Sipin niyo, daming issue rito sa Pilipinas. Manila Bay, Dolomite. Mga kaibigan. Tapos itaas na rating. Puro pagnanakaw yan, PhilHealth. Di ba? Puro pandarambong yan. Ano tawag niyo dyan? Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang napapala ng mga tao na na pumapalakpak sa mga magnanakaw. Yung magnanakaw, basta may pera yan, pinapalakpakan ng tao yan eh. Ginagawang guest speaker yan. Binibigyan ng plaque yan. Ha? Iimbitahin niya, no? Sipin mo, nakabarong, naka-Amerikana. Magtatatalumpati. Magnanakaw, di ba? Tapos bibigyan pa ng award, ng plaque. Pararangalan. Mga kaibigan. 91% nga yan. Ha? Doon, pagdating siya, wala akong ron. Ipin mo, dambungin ninyo yung PhilHealth. Dito, wala na eh. Ang pandarambong dito. Yung asawa ni Roque. Ano yung balita? Nakakuha ng financier na in check. China. Nagpapadevelop daw ng malaking beach resort. Bilyones ang pondo, nagagastusin, mga kaibigan. Lintik din to si Rocco eh. Hindi ko lang malaman kung ilan ang asawa nito talaga eh, mga kaibigan eh. Kasi may kilala akong ganyan eh. Ang asawa niya, yung sarili niya eh. Mga kaibigan, yung sarili pa lang niya, Mr. and Mrs. na eh. Mga kaibigan, di ba si Rocco eh? Isang babae at isang lalaki na yan eh. Ano pa tawag mo dyan? Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Halimbawa, merong naupo yung gusto natin, politiko. Hindi po pwedeng habang panahon papalakpak lang tayo. Di ba? Papalakpakan natin yan. Pagka mali na yan. Pagka hindi na po binabago yung pagkakamali, ipinipilit, demonyo na yan. Di ba? Sinasaniban na ng demonyo yan, o siya na mismo yung demonyo. Ganun yan mga kaibigan So, kailangan kahit pag gusto natin yung naupo, pero pag mali ang ginawa, dapat punahin natin. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy ang kamalian. Bakit? Nakakasama yan Yan pinagtutularan Masamang pinagtutularan. Halimbawa, bakit si Vice President Leni Robredo ang sinasabi nating, kamakailan may sinulat si Enrile sa sa post niya sa Facebook. Walang ibang pwede niyang pumalit sa presidente, kundi ang Vice President. Kasi nga, naglalabasan yung mga opinion ng mga demonyo na bakit daw hindi gumawa ng batas, kung sino pipiliin ng presidente, gusto niya maging Vice President. Pinagpipilitan pa rin maging ibang Vice President para pumalit na presidente. Si Vice President Leni Robredo yung nakaupo. At ayon na rin, kung talagang naniniwala kayong may daya sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo, kasama kayo ron. Bakit? Kasi kung paano prosesong ginawa sa pag-upo ni Digong nyo, yun din ang proseso kay Vice President Robredo. Ibinoto,
binilang ang boto, ipinroklama, o ganun din yun, di ba? O, paano magiging ano yun? Yung unang mga binuksang baleta, wala naman. O, ibig sabihin, na itong pinalalabas na survey na ito, baka ito ay ipinoporma na, kinukondisyon na ang isip ng taong bayan para desisyonan ang kaso, para baluktutin ang desisyon sa protesta laban kay Vice President Leni Robredo. Yan lang nakikita natin. Kasi dito sinasabi nila kapani-paniwala, ibig sabihin may credibility ito, di ba? Yung kredibilidad nito. So pag nagpasya ito, tama. Yun ang magiging impresyon sa credibility, mga kaibigan. Kaya sinasama pati ang Chief Justice dito sa ginawa nilang katarantaduhan survey na alam mong hindi ka panipaniwala dahil 91% eh. Walang ganon. Mga kaibigan, imposible. Bakit kasama ang Chief Justice? Dahil ba sa, di ba, yung kaso ngayon ni Vice President, labang kay Vice President Leni Robredo, pinasasagot na ng Korte Suprema yung mga kung sino-sino ng Electoral Tribunal. Ang Presidential Electoral Tribunal, puro maestrado ng Korte Suprema yan, mga kaibigan. So, ewan natin, baka dyan po, at gagamitin yung pag-i-establish ng credibility para sa Chief Justice. At saka dun sa iba pang mga kaso, katulad ng, anong tawag mo ron? Yung anti-terror bill law. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eto, nakita ninyo ang gobyerno ni Presidente Digongyo, yung mga resibo ay ano daw, through the Department of Interior and Local Government, itong administrasyon ay nananawagan ng meeting, nakikiusap na magkaroon sila ng meeting sa Facebook, yung Facebook management, sa pagkakasara ng mga fake accounts na iniuugnay sa police at sa military natin. Military ni Duterte, ni Digongyo. Kasi sabi niya, police ko, military ko. Di ba? Ngayon, sabi ng nitong DILG, walang binatbat. DILG, Undersecretary ng ano ba mga nandito? Undersecretary ng Perya, Peryahan. 200,000 Undersecretary Perya. Ang sabi ng DILG, sila daw ay concern sa desisyon ng Facebook na isara yung mga faking accounts, mga fake accounts. Pagkatapos, isipin ninyo, di ba pagkatapos nga na isara yan nagalit pa si Digongyo at pinagbantaan ang Facebook na ipapasara dito sa Pilipinas. Ang sabi ng DILG raw, mga kaibigan, mga private accounts naman daw yung mga sinara. Pero ang sabi ng Facebook dyan, yung mga accounts ay public and engage in public discussions. Ayan.
Kasi merong ano yan public, di ba? Ano ba yung iba ron? Private, di ba? Naka-private. Hindi public kayo the mere fact na, at bukod dyan, kayo yung mga public officials. Di ba? Yung gumagamit niyan, public officials. So, ang sinasabi nila ay, ang sabi ng Facebook, public, at yan ay lumalahok sa, talakayan, pampubliko, na may kinalaman sa politika, mga political topics. Kasama na ang kampanya ng gobyerno laban sa komunismo, anti-terror law, youth activism, and the opposition. Alam nyo, ano lang ito maskara lang itong paglaban ng gobyerno kunyari sa komunismo. Bakit to? Kakampi ng administrasyon ng China Hindi ba yan ang ano ng komunismo mismo? Yan ang mismong China, ang communist country. Hindi pwede kang maging leader sa China na hindi ka komunista. Komunista ka, di ba? So yan ang ka-lips to lips ng administrasyon ni Digong nyo. Mga kaibigan. Bakit ngayon nakikiusap sila na makapag-meeting? Ito pa, di ba kamakailan si Bato naghain ng resolution para daw iimbestigahan daw yung Facebook? Akala mo kung sino? Akala mo mga universal ano to official pangkalawakan, mga kaibigan. Identified na nga yung mga pinagsasarang account ano pa pinagsasabi ninyo? Merong rules yan. Akala nila yung batas, yung gusto nilang ipatupad sa mga Pilipino, magagawa nila ipatupad sa Facebook. Buong mundo yan diba? At yan ay hindi itinatag o ginawa nung ni Zuckerberg para sa interes nyo. Bakit kayo nakikihalo sa ganyan? Yung Facebook na yan, maganda layunin niya para sa sa lipunan, di ba? Ng anumang mga mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, gusto lamang naming ibalita sa inyo na ito po yung hawak ko po ngayon ng lahat ng resibo ng mga unang napadalan para sa mga mga musician, mga working musicians na walang trabaho ngayon. Mula pa nung ideklara yung lockdown na yan dahil po sa pandemya. Kailan ba yung March pa yun di ba? Sipin nyo, hanggang ngayon walang mga trabaho ang musician. Kaya ito yung mga nagpadala po ng inyong tulong, meron na pong 80 ang pinadala namin kanina. Napakahirap pala, no? Magpadala, no? Sipin mo, ayaw nung isang gulpi lang yung lilista mo lahat kung sino. Ito isa-isa mong pipil upan ito. Di pinilapan, di dinilaron, di ba? Ngayon, pagdala riya sa Palawan, ang magkakamali pa ng pagsulat ng pangalan, may mga nagkamali Bagay, typographical. Mabuti naman ito, madaling kausap, itong Palawan. Basta merong typographical error, madali nilang na i-correct. Nagpunta na yung tao ron, kukunin niya na yung padala sa kanya, maliho ang pangalan galis dyan. Matagal na, 10 minutes. Kasi pupunta ulit doon yung nagdadala. Si Valerie, pupunta ulit doon para ipakorek. Nakukorek naman kagad, mga kaibigan. Bueno, madalit sabi po,
marami ang mga nagpapasalamat, pero bukas meron pa ho tayong padadalan kasi yung una nating bibigyan para ngayong October, 100. At meron pang natitira tayong konting pondo, hindi na po pwedeng ibigay sa umabot tayo sa 150, hindi na. Ang gagawin namin, lilikumin muna natin to at mag-aantay tayo kung meron pang gusto magambag para sa buwan ng November naman. Yung second tranche, 100 po ang bibigyan natin ngayon. Meron na pong kulang 80 ito, 70 mahigit ito, di ba? Tama ba ako? 60 plus lang ito. So, meron pa tayong mga more or less 30 plus papadalang bukas. At saka sa makalawa kung di aabot bukas. Ang tagal Maghapon ho naming, ito, ang tagal. Isip mo isa-isahin. Di ba? Isa-isang pipilapan. Isa-isa ring ipoproseso ron. Medyo matagal. Kaya sa susunod na bigayan, hindi na ho natin, ito tumatawag, Australia. On the air mo. Kung gusto magpa-on the air. Ang gagawin ho namin sa susunod, tama yung sinabi ko nung una Dapat, pipili muna tayo sa kwan ng ilan na bibigyan natin linggo-linggo. Halimbawa, 20 o 15, 10, 15, 20, gano'n, isang linggo. Di ba? Para hindi mahirap. Hanggang 20 lang ang padadalan sa loob ng isang linggo. Ito'y sa susunod Kasi itong kukumpletohin natin yung 100 para sa 100. Hanggang doon lang yung budget natin para ngayon. Meron pa tayo natitira, pero sa November na ho natin ito ibibigay para sa 100 katao lang. At mula dito sa nabigyan natin, pipili pa rin kami ng isasama dito sa susunod. Ang ginawa ko kasi may sakit, ang ginawa ko, dinoble ko yung bigay doon sa may sakit. At yung namatayan, gagawin ko naman 3. Tigi-tigi sa ho ito may namatay na musician. Padadala natin bukas yun. 3 papadala natin. Ngayon, yung matitira nga hong pondo ay sa November natin ulit padadala. Pagkatapos nitong batch na unang 100. 100 ho. Tumigil tayo ron sa 100. At pagka naipadala na ho yan, November na ho. Pero ang gagawin namin sa susunod na bigayan natin, yung second tranche, every week na ho. Halimbawa, ilan ba yun? Kung 100 ulit sa susunod na buwan, 25, isang linggo. 25 katao, ganon. Ganon gagawin natin. Para hindi ho kami mahirapan. Napagod ako sa kasasagot ng tawag, kate-text. Oo, naku po. Humaba ang pila dahil dito. Yung mga hindi ma-entertain yung ibang customer doon, di ba? Yung ibang tumatanggap ng pera, nagpapadala. Ito, tatago namin. Pati bukas yung doon sa mga nagpadala ho, hindi muna kami magpapasalamat dahil di pa naman ho tayo tapos sa inyo. At kung meron kayong nais na malaman para ma-verify ninyo kung yung inyong tulong ay paano nating naipamahagi at kung sino na bahagi na natin, kumpleto po lahat ang papel. Kaya kung meron kayong gustong itanong, ay wag po kayong mag-aatubili na mag-message sa amin o tumawag dun sa telepono ni Valerie, dun sa kanyang numero. Mag-text kayo dun at sasagutin po natin yun. At kung ano man yung gusto nyo malaman, ay ipapaliwanag po natin. Beno, hindi muna tayo magpapasalamat doon. Doon sa mga napadala naman,
Ang gusto lang naming makuha sa inyo, i-acknowledge nyo lang yung receipt. Kasi malalaman din naman namin natanggap nyo na di ba? Kung hindi nyo natanggap, malalaman din namin. Kasi nasa amin nga po yung record. Kasi kapag tinanggap ng isang pinadalan, nagte-text na yung Palawan na tinanggap na ni ganito yung ganyang padala sa kanya. Tinetext din sa amin yun. Kaya nalalaman din po natin. Pero mas magandang ugali siguro kung kayo mag-a-acknowledge. Kayo yung napadalan, bagamat yan po ay hindi namang kalakihang halaga, gusto lang namin ma-acknowledge ninyo. Sasabihin ninyo na natanggap nyo na. Kahit di kayo magpasalamat, kung ayaw nyo magpasalamat, di ba? Sa amin naman hindi namang hindi naman malaking halaga yan. Kaya lang, hinahangad namin na kahit papano, sa panahon ng pandemya, sa ganitong panahon, lahat ng tao nangangailangan. Walang maliit, walang malaking tulong. Parehong tulong. Ang anuman tulong, maliit man yan, malaki man yan, parehong tulong yan. At gusto lang namin malaman ninyo na sa panahon ng pandemya, merong mga kagaya namin, maliliit, lalo na yung mga kababayan nating mabubuting kalooban na nasa ibang bansa ang marunong umunawa sa kalagayan ng mga kababayan nating nangangailangan. Alam namin, yung mga musician, yan ang marginalized sector talaga kung tutuusin nyo ngayon. Isa yan. Maraming sektor ang napapabayaan pero isa yan. Hindi lang ngayon kundi matagal na. Di lalo ngayon na may pandemic. Alam ba ninyo? Ang daming nakaalam nito. Sa totoo lang. Yung mga dati kong kakilala, nagsipag-text sa akin. Lalo na yung mga hindi ko kakilala. Ang dami. Mga kaibigan. Kahit na nag-post na ako na kumpleto na ho yung 100, nagte-text pa rin sila. Ibig ko sabihin, doon yung makikita ang napakaraming nangangailangan. Kumalat ito sa sektor ng mga working musicians. Marami hindi ko nakakilala. Yung iba kasi mga bata na mga matatanda, naalala kong bigla. Mabuti natunto nila ako. Kasi kumalat hindi sila nakikinig dito. Mga kaibigan. Alam lang nila nasa radyo ko pero hindi sila nakatutok sa pakikinig. Kaya nung i-post ko ito dun sa isang page namin na mga bandang Japan, naku, nandun pala lahat ang mga musician na walang hanap buhay. Meron nung mga tumawag pa sa akin, mga retired musician sa ibang bansa, naninira na sa ibang bansa, at sila man ay naghahanda pa rin. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka sa November, kaya nga i-hold namin pagkatapos na mabigyan ng 100 katao, ititira namin yung konti pang natitirang pondo. Sana, meron pang mga tumulong, yun naman ay ilalaan natin para sa November. Magkaroon ng second tranche at kahit papano madagdagan. Yung iba, wag na lang mawala ng pag-asa, no? Sana kahit na 50 para sa November, 150 para sa November naman, mabigyan natin. Ngayon, 100 lang ho ang pwede nating bigyan ngayong October. Hanggang bukas lang ho namin padadala yung mga natitira pa para mabuo yung 100. Kasi ho ito ano pa lang 67 ka mo? 67. Nakala ko kanina 70 plus na 67 pa lang pala ito. Bukas na yung mga 33 siguro yun. Wala nang 33, no?
Kasi may napadala na ko ng dalawa eh. Di ba? Nabawasan na yun, mga kaibigan. Bueno, andito naman ho lahat yan. Pagka ho kailangan ninyo, hindi naman ako makagawa ng group chat ng mga nagpadala. Mga kaibigan. At saka na ho kami magpapasalamat sa inyo. Sabi ko nga sa pag natapos itong pandemic, ari nawa, sa isang taon, lumuwag lang. Gagawa tayo ng isang okasyon, doon ho namin igagawin yung paggagawad ng certificate. Kahit wala kayo rito, ipapakita namin sa inyo yung ilalive namin, yung okasyon, babasahin namin ang inyong pangalan doon, at yung inyong munting pagkilalang ibibigay namin, ipadadala namin sa inyo. Lumuwag lang ho ang sitwasyon natin next year. Kung maluwag na tayo, gagawin namin yung isang okasyon para sa sa tropang Lapid Fire. At mag-iimbita tayo ng mga musician doon, para makasama natin at mga miyembro ng tropang Lapid Fire. Ano po?